Ang Denver Nuggets naman ngayon ang nasa trade rumors at ang player na magiging available sa kanila ay si MPJ. Ayaw masayang ng Denver ang best season ni Nikola Jokic. Gusto nilang bumalik sa title contention. Sila yung isa sa mga worst team pagdating sa bench. Pero si MPJ lang yung player na pwede nilang i-trade na kasama sa starting unit dahil si Gordon at si Murray restricted until off-season. Sa recent report about kay Jimmy Butler base kay Sham, ang Miami willing i-trade si Butler sa team na makakapagbigay sa kanila ng immediate impact na hindi nila hahabulin yung mga draft picks dahil nga magiging rebuilding process ang mangyayari sa kanila nun. Alam na rin kasi ng mga team na magiging 1-year rental lang kapag na-trade si Butler. Si MPJ ngayong season, nasa consistent numbers pa rin naman. Almost 19.7 rebounds, 3 assists, 51 and 38%. Pinakamataas na field goal percentage din para kay MPJ sa kanyang career. Mid-range shooter din. Isang particular game lang din naman siya na-call out. Ito yung versus Wizards na walang Gordon at Murray. Kahit yung iba mga analyst nire-recommend na si Butler pumunta ng Denver para maging partner ni Nikola. If you can beat them, join them. Ang problema sa Denver, meron silang restriction sa cap room dahil malapit na sila sa kanilang second tax apron. Oras na pumunta si Butler sa Denver, aabutin nila agad yung restriction. Kaya ang magiging alay talaga doon si MPJ. Malapit na rin kasi siyang pumirma ng another contract. Mas malaki pa ang pwede niya makuha. Either max na 5 taon or kahit 3 taon lang yun. Kaso nga lang, sapat na ba si MPJ para kay Butler na kayang bumuhat ng isang team papuntang finals? Si Butler interesadong pumunta sa isang contender na team at may intention din siyang pumunta sa team na makakapagbigay sa kanya ng malaking contract after ng 2025 season at hindi yon ang Denver Nuggets. Kung i-decline kasi ni Butler yung player option niya after ng 2025 season, yun ang risk na pwedeng makuha ng Nuggets. Hindi rin naman kasi immediate mariresolve ni Butler yung issue ng Nuggets dahil ang problema talaga nila doon second unit. Ang isa sa mga target talaga ng Denver ay si Bogdanovic ng Atlanta Hawks. Yun nga lang merong injury. Wala din magagamit ang Nuggets para magka-interes ang Hawks na ibigay sa kanila si Bogdanovic. Si Nikola Vucevic ng Bulls available na rin sa trade at ang asking price ng Bulls isang first round pick. Isa din siya sa mga notable player na madaling i-trade or i-move sa roster dahil nasa $20 million ang kontrata ni Vucevic ngayong season. Papatak na at least 2 player ang kailangan ng isang team para matapatan yung kontrata ni Vucevic at isang first round pick. Meron kasi mga teams ang loaded ngayon ng first round pick sa 2025 pa lang. Yung OKC merong 5, yung San Antonio merong 4. Nasa San Antonio pa ang 2025 first round pick ng Bulls. Hindi ko lang matrace kung saan galing yun. Mukhang DeMar DeRozan transaction. Para hindi makuha ng San Antonio yung pick ng Bulls, kailangan ng Bulls na hindi umabot ng lagpas number 10 sa draft. Usual pa rin ang dinidikit sa mga player na katulad ni Vucevic na mati-trade ay Golden State at Lakers. Bargain trade na kasi si Vucevic kung sakali. 21 points, 9 rebounds, 58 and 47%. Yung Golden State, hindi nagalaw masyado yung kanilang roster dahil si Melton yung tinrade para kay Schroeder. Yung Lakers naman, 2 player pa nila yung hindi bumabalik dahil sa injury. May available din silang draft picks. Yung Thunder, habang wala pa si Holmgren, kailangan nila ng isang sentro. Ang problema lang, wala silang player na tatapat agad sa kontrata ni Vucevic na outside ng top 4. Yung San Antonio naman, mas effective si Wemby kapag nasa number 4 position siya. Meron din pamalit yung San Antonio.